Ang pelikula ay nagsisimula sa tala na nagsasabing ang ingay sa lungsod ng New York ay 90 decibel, katumbas ng tuloy-tuloy na sigaw. Lumilipat ang eksena sa hospice kung saan nakikilala ang pangunahing tauhan, Sam, at ang therapy cat niyang si Frodo. Si Sam ay isang pasyenteng may cancer na sumasali sa sesyon ng grupong therapy kasama ang iba. Inanunsyo niyang nakasulat siya ng tula, pinasigla ang lahat. Ngunit sinabi niya kung gaano kasama ang lugar na ito at kung paano niya ayaw sa lahat sa paligid niya. Nagdudulot ito ng hindi komportable sa mga tao, ngunit pinasalamatan siya ni Ruben sa kanyang pagsasalita. Karaniwang ang asawa niya lang ang nagmamalupit kaya nakaka-refresh yung tula na yon. Pagkatapos may pribadong pag-uusap si Ruben kay Sam. Inilantad niya na mayroon siyang planong outing para sa mga pasyente at pupunta sila sa teatro sa Manhattan. Nag-aalangan si Latin Sam dahil talagang ayaw niya sa lungsod, ngunit naipapaniwala siya ni Ruben sa pangako ng pizza. Pagkatapos nito, si Sam ay pumunta sa silid upang pakainin si Frodo. Naglalagay siya ng pamahid-pampamanhid upang bawasan ang sakit, kung wala ito ay di siya makakaligtas. Sa susunod na eksena, si Ruben ay dinadala ang mga pasyente sa teatro kung saan sila'y nanonood ng puppet show na mukhang pangit. Si Sam ay nakipagkaibigan kay Henry at sa kanyang anak na sabik na mahawakan si Frodo. Mukhang masaya siya sa palabas pero agad siyang naging emosyonal at umiyak. Matapos ang palabas, umalis si Sam sa teatro at nakatagpo kay Ruben. Nakatatapos makipag-usap sa telepono at mukhang nag-aalala. Ipinapaalam niya sa kanya na may nangyari at kailangan nilang bumalik sa hospice agad. Nagalit si Sam dahil nangako siya sa kanya. Sinasabi niyang di siya aalis. Walang pizza at napagtaloan sila. Nang sinabi ni Ruben na sinusubukan lang niyang maging kaibigan, hindi siya magalang na sumagot na hindi sila ganoon. Sumakay si Sam sa bus at napansin ang ilang pasyente na nagtitipon sa likuran, nanonood ng isang nakakatakot na nangyayari sa labas. Bago niya maunawaan ang nangyayari, isang meteor ang nahulog mula sa langit at tumama sa harap nila. Di nagtagal, ilang naghihinalang nilalang mula sa ibang planeta ang lumitaw at nagsimulang takutin ang syudad. Ang buong lugar ay natatakpan ng alikabok at napansin ni Sam ang ilang alien na bumubulsa sa mga tao sa malayo. Sa gitna ng kaguluhan, siya ay itinulak sa pader, nawalan ng malay. Matapos ang ilang sandali, siya ay nagkamalay at natagpuan ang sarili sa teatro. Agad na pinagdikit ni Henrico ang kanyang mga labi at umindak na tahimik siya. Lumalabas na ang alien na ito ay bulag, ngunit may matalas na pang-amoy. Nang pandinig, tumutugon sila sa kahit pinakamaliit na tunog na nagiging mga nakamamatay na mandaragit. Sam ay napagtanto na siya ay nailigtas ni Henry at tahimik na nagpasalamat sa kanya. Nakita niya si Ruben sa mga nakaligtas at parehong natuwa na makita ang isa't isa na buhay. Mabilis na nalaman ni Sam si Frodo sa malayo na nakaligtas din. Sinusundan niya ang pusa, ngunit hindi sinasadyang nadadagana ng isang kampana na umaakit ng isang alien. Mukhang pareho silang papatayin, ngunit sa kabutihang palad, may mga helicopter na nagsimula ng lumipad sa itaas. Ang tunog mula sa mga iyon ay nag-aalaga ng atensyon ng nilalang na nagtutulak dito sa kabilang direksyon. Samantalang, ang mga helicopter ng militar ay nag-aanunsyo sa mga sibilyan na manatiling tahimik at magtago hanggang makuha sila ng autoridad. Nakita ni Sam ang mga tulay na umaabot mula sa Manhattan na binomba upang pigilan ang mga nilalang na makatakas habang hindi sila marunong lumangoy. Ibig sabihin ay ang mga nakaligtas ay natrap sa lokasyong ito na may wala kahit saan. Isang lalaki ay biglang nagpanik. Sinasabi, sila ay malapit ng mamatay? Henri, hinuhuli siya at takpan ang bibig niya upang di makuha ang atensyon ng mga alien. Nang hindi huminto ang lalaki, si Henrico ay inuntog ang ulo sa dingding na pumatay sa kanya. Pagkakamali, ganyan ang nangyayari kapag ikaw ay nakatali tulad ni Henrico. Sa susunod na eksena, si Sam ay gumagamit ng notebook para sumulat at makipagkomunika kay Ruben. Sinusubukan niyang gumawa ng plano para bumalik sa hospice. Ngunit sinabi niyang pupunta siya sa pizza ni Patsy. Ito ay unang nagpapatawa kay Ruben, ngunit mabilis niyang napagtanto na siya ay seryoso. Bigla ang backup generator ng teatro ay umandar, nagiging napakalalakas na tunog, kumakalat ang takot sa nakaligtas. Kaya't nagmadali sina Ruben at Sam upang patayin ito. Matagumpay niyang pinigil ang ingay pero napunit ang damit sa proseso. Sa hindi magandang pagkakataon, ito ay umaakit ng isang alien at brutal na pinatay siya. Sa aftermath ng insidenteng ito, si Sam ay labis na nababahala. Ang tanging kaibigan niya sa malaking lungsod na ito ay pinutol sa piraso sa harap niya, pero gusto pa ring bisitahin ni Sam ang pizza ni Patsy dahil ito ang pinakamakatuwirang gawin ngayon. Kinabukasan, dinala niya ang pusang si Frodo sa Harlem. Sa daan, nakasalubong niya ang dua takot na bata. Si Sam ay nagbibigay aliw at nagbabahagi ng candy upang gumaan ang pakiramdam. Hindi nagtagal, inanunsyo ng militar ang plano na lumikas ng mga sibilyan mula sa South Street Seaport sa pamamagitan ng bangka dahil hindi makaligo ang mga tao. Nagbibigay ito ng pag-asa sa nakaligtas at sila'y nagmadali patungo sa paglikas. Punto ng paglikas. Sa kasamaang palad, napansin ng mga dayuhan ang ingay at nagsimulang umatake sa mga tao.
Ang lungsod ay nagiging magulo at si Sam ay napahiwalay kay Frodo. Gagawin. Muli kitang mahanap, Ginoong Frodo, ipinapangako ko. Nakatakas siya sa pagkaapakan at nagtago sa ilalim ng sasakyan para sa kaligtasan. Pagkatapos humupa ng kaguluhan, si Frodo ay makikita na naglalakad sa mga kalye naghanap ng tubig. Nakakakita siya ng isa pang nakaligtas na si Eric sa isang malaking putik. Ang lalaki ay tila nagkakaroon ng panic attack at umiiyak. Maaaring nahipan ng hangin ang kanyang buhok, ngunit nakatakas siya mula sa upside down sa sandaling ito. Si Sam ay natagpuan ng pusa at niyayakap ito ng may luha. Patuloy siya sa paglalakbay sa kabila ng panganib. Si Eric na ayaw mapag-isa ay nagsimulang sundan siya. Maya-maya umulan na nagbigay daan sa kanila makapag-usap ng tahimik. Binigyan ni Sam si Eric ng payo na pumunta sa kabaligtaran para makahanap ng bangka at makaalis. Ngunit sinasabi niyang siya'y natatakot at nagpipilit na samahan siya. Sa susunod na eksena, dumating sila sa apartment ni Sam ngunit natagpuan nilang nakasara ang pinto. Inutusan niya si Eric na sipahin ito kapag kumidlat. Umayos ang plano at sa huli ay nakapasok sila sa silid. Nagtatahi si Sam ng kanyang gamot. Sila ay formal na nagpakilala. Ipinahayag ni Eric na siya ay isang Briton na nag-aaral ng batas sa New York. Binuksan ni Sam ang tungkol sa cancer at kung paano wala na siyang oras upang mabuhay. Sinasabi niya kay Eric ang plano niyang bisitahin ang Patsy U0027's Pizza bago mamatay. Pagkarinig nito, si Eric ay naawa sa kanya at nag-alok na samahan siya sa tindahan ng pizza. Sinusubukan ni Sam na ipaliwanag na mapanganib ito pero siya U0027 ay nagpipilit. Habang nag-uusap, nakatagpo si Erico ng aklat ng tula na may isinulat ni Sam at nalaman siyang nailathalang may akda. Natuklasan din niya sa tula na ang kanyang ama ay nagtatanim ng piano. Kapag ang kidlat at kulog ay naging mas matindi, ang dalawa ay nagsimulang sumigaw at ilabas ang lahat ng kanilang mga inis. Kinabukasan, maagang bumangon si Sam at nagpunta sa Harlem kasama si Frodo, ngunit hindi nagtagal ay natagpuan sila ni Eric, kaya't pinilit siyang isama ito. Habang tahimik silang naglalakad sa kalye, hindi nila sinasadyang gumawa ng ingay. Ito ay umaakit ng isang grupo ng mga alien na agad silang hinahabol ng walang awa. Si Creo ay naghanap ng kanlungan sa loob ng isang gusali, ngunit naroon din ang mga alien. Bago mangyari ang trahedya, nagkaroon si Eric ng mahusay na ideya. Nagtatago siya sa labas at naghahagis ng bato sa kotse. Nagiging sanhi ito ng pag-trigger ng alarma na pansamantalang inaakit ang atensyon ng dayuhan. Pumasok si Salmon Derek sa isang subway tunnel na natatakpan ng dugo at mga debris. Lumabas na ang pagbagsak ay nakagambala sa sistema ng tren na nagdulot ng pagbaha sa tunnel. Walang ibang pagpipilian, naglalakbay sila sa maduduming tubig at bumababa sa pansamantalang ilog. Mga sandali lamang isang alien ang bumaba mula sa bumagsak na bahagi ng kisame, naghahanap sa lagusan ng anumang tao. Nagsisimula ng magpanik si Eric habang nakalubog ang katawan sa tubig. Sinubukan ni Sam na patahimikin siya, ngunit narinig ng alien ang ingay at sinundan sila. Sa kabutihang palad, puno ng tubig ang labasan na nagiging dahilan ng paglunod ng dayuhan. Sa wakas ay nakatakas ang dalawa kasama si Frodo at nakarating sa isang simbahan. Mabilis na nagkasakit si Sam at nangangailangan ng gamot para sa sakit, kaya nag-aalala si Eric at tinanong ang mga pangalan ng gamot niya. Pagkuha ng impormasyong kailangan niya, pumunta siya mag-isa sa paghahanap ng botika. Dumating siya sa isang lugar kung saan nahanap niya ang kanyang mga anesthetic patch. Sa daan pabalik, si Eric ay nasa gulat ng saglit sa presensya ng isang tao pero ito pala ay ang makulit na pusa. Matapos ang ilang sandali, dumating sila sa nasunog na guho ng estruktura na lubos ng nasakop ng dayuhan. Nagsimula na namang magpanik si Eric pero ginagabayan siya ng matandang pusa para makalabas. Maari akong maging pusa pero ikaw ang puki, sabi ni Frodo. Nagsibalik sila sa simbahan kasama ang anesthetic patches ni Sam na nagbigay ng ginhawa sa kanya. Saglit matapos, inihayag ni Sam ang dahilan ng kanyang pagkahumaling sa pizza ni Patsy. Sinabi niya kung paano siya dinala ng ama sa jazz club kung saan siya tumutugtog ng piano. Pagkatapos, palagi silang pupunta sa pizza ni Patsy na malapit sa club. Sinasabi ni Sam na dahil may mamamatay din siya, determinado siyang muling maranasan ang isang alaala ng pagkabata sa huli. Nung nagtanong si Eric kung nasaan ang kanyang ama, tumugon siya na matagal nang pumanaw ito. Kinabukasan, ang tatlo ay muling umalis sa paghahanap ng pizza ni Patsy. Sa wakas nakarating sila sa restaurant, ngunit nakita nilang wasak ang mga bintana at sira ang harapan. Si Sam at Derek ay tahimik na nakaupo sandali bago magyakap ng may luha. Sinasabi niyang pumunta sila sa lumang jazz club kung saan tumugtog ang ama ni Sam at sumasang-ayon. Pagdating nila, tinanong ni Eric siyang maghintay at umalis upang maghanap ng natirang pizza sa kalapit na restaurant. Sa wakas nakahanap siya ng isa at isinulat ang Patsy sa kahon. Pagkatapos nito, bumalik siya sa jazz club upang ibahagi ito kay Sam na labis na nagpapasaya sa kanya. Kumain silang tatlo ng natirang pizza at pinasaya ni Eric si Sam sa pamamagitan ng sayaw. Sumasayaw at nagpapakita ng trick gamit ang baraha. Matapos ang nakakaantig na tagpo, sila ay lumabas upang makita ang ilog kung saan umaalis ang bangka na nagdadala ng grupo ng mga nakaligtas.
Dahil hindi makapag-swimming ang mga alien, masigasig nilang hinahanap ang mga natitirang tao sa lungsod. Binigay ni Sam ang dilaw na kardigan kay Eric at si Frodo rin. Malinaw na nais niyang makaligtas sila, kahit na maaring hindi na siya mabuhay ng matagal. Naiintindihan ni Eric ang kanyang ginagawa at napaiyak. Ngunit hinihimok ni Sam siyang maging matatag at umalis upang gumawa ng kalituhan. Tumakbo siya sa kabaligtaran ni Eric at nagsimulang basagin ang bintana ng sasakyan para makuha ang atensyon ng mga alien. Matapos ang ilang sandali, tumayo si Erico at tumakbo sa pantalan. Hindi sinasadyang natapakan niya ang bato na nagdulot ng tunog na nag-udyok sa mga dayuhan na sundan siya. Ngunit habang sila'y malapit mahuli, siya ay tumalon sa tubig kasama si Frodo. Si Henner ay nasa bangka na malapit ng umalis. Napansin niya agad sila at huminto ang bangka ng tama para makasakay sila. Matapos ang malapit na kamatayan, natagpuan ni Eric ang liham mula kay Sam sa bulsa ng cardigan. Sa kasamaang palad, mukhang walang tubig ang papel. Sinasabi niyang alagaan si Frodo at nagpapasalamat na pinaramdam sa kanya ang pagiging buhay at malaya sa unang pagkakataon. Si Sam ay labis na nagpapasalamat kay Eric dahil dinala siya sa lugar kung saan natatagpuan ang aliw sa mga alaala ng kanyang ama. Sa huling eksena, makikita natin si Sam sa harap ng nasunog na Patsy's Pizzeria. Tinitingnan niya ang isang huling larawan kasama ang kanyang ama na nakasuot ng parehong dilaw na cardigan. Siya ay naglalakad sa kalye, nakikinig sa musika nang walang iniisip. Mga sandali mamaya, inalis niya ang kanyang telepono mo, Jack, na nagdulot ng mabilis na paglitaw ng alien sa likod niya. Nagtatapos ang pelikula bago ipakita ang kapalaran ni Sam sa screen.